Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang tatlong mga malalaking balita na naganap sa araw na ito. Una ay ang bansang El Salvador kung saan ay naghati-hati ng kanyang 6,274 Bitcoin holdings bilang proteksyon laban po sa tinatawag na quantum attack. Pangalawa, ang Ethereum Foundation ay pansamantalang tumigil sa pagtanggap ng open grant applications para sa ecosystem support program. At ang pangatlo ay tungkol naman kay Avalanche na pumalag bilang nangungunang blockchain ngayong linggo matapos makapagtala po siya ng 66% na pagtaas sa kanyang transactions. Kaya yan po ang mga tatlong balita na siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At ayan, umpisahan po natin sa ating pinakaunang balita dito. Ayan, sabi dito, El Salvador splits $678 million Bitcoin across 14 wallets to reduce quantum risk. Yan, bakit nga ba hinati ng El Salvador ang kanilang Bitcoin holdings? Ang El Salvador na kilala bilang unang bansa na nag-adapt ng Bitcoin bilang legal tender ay gumawa na ng malaking hakbang sa pamamahala ng kanilang 6,274 Bitcoin. Hinati po nila ito sa 14 or 14 na bagong mga wallet addresses para mabawasan ang risk or panganib ng quantum attack. Ang ibig sabihin nito, imbis na nasa iisang address lang ang bilyong halaga ng Bitcoin, hinati-hati po nila ito para mas ligtas. Sa market impact, ang hakbang na ito ay nagpapakita ng long-term commitment ng El Salvador kay Bitcoin. Positibo ito sa market dahil pinapatunayan nilang handa silang protektahan ang kanilang holdings. Maaari itong magbigay ng dagdag na kumpiyansa sa ibang investors na nag-aalala sa future ng Bitcoin security. Ngayon ay ano po ba ang tinatawag na quantum attack at bakit po ito delikado? Kapag gumamit ng isang Bitcoin address para sa transaction, lumalabas po ang public key. Sa teorya, pwedeng gamiting target ito ng quantum computers para i-crack ang elliptic curve cryptography or ECC na siyang proteksyon ng Bitcoin. Ayon sa mga eksperto, higit 6 million BTC or humigit $650 billion ang pwedeng maapektuhan kung sakaling magtagumpay ang quantum hacking. Kaya sa market impact, kahit malayo pa ang panahon bago magawa ito ng quantum computers, ang pag-aaksyon ng maaga ng isang bansa tulad po ng El Salvador ay maglalagay ng pressure sa iba pang institution para pag-isipan din ang ganitong proteksyon. Posibleng magdulot po ito ng mas maraming usapan tungkol sa Bitcoin security na maaari pong mag-boost ng long-term value ni Bitcoin. Ngayon ay totoo bang kaya ng quantum computers na basagin ang Bitcoin? Sa ngayon, ang sagot po sa katanungan na yan ay hindi pa. Ang isang Bitcoin private key ay may 256 bits at wala pang quantum computer na nakagamit ng Shor's algorithm para basagin kahit 3-bit key. Ibig sabihin, malayo pa ang panahon bago maging tunay na banta ito. Pero ang paghahanda po ng El Salvador ay isang proactive move para hindi mabigla sa hinaharap. Sa market impact, habang wala pang immediate risk, ang balitang ito ay maaari pong magpababa ng takot ng ilang Bitcoin holders. Mas maganda ang perception ng market kapag nakikitang ina-address na ang future risk bago pa ito dumating. Yan, dito naman po tayo sa pangalawang balita. Sabi dito, faced with application influx, Ethereum Foundation pauses open grant submission. Yan, bakit po ba tumigil muna ang Ethereum Foundation sa pagtanggap ng grant applications? Matapos pong mamigay ng milyong-milyong dolyar para punduhan ang iba't ibang project, nagdesisyon ang Ethereum Foundation
na pansamantalang ihinto ang kanilang open grant application process para sa Ecosystem Support Program. Ang dahilan ay sobrang dami ng applications na pumasok. Nahihirapan silang i-manage at gusto nilang mag-focus sa mas strategic na paraan ng pagbibigay pondo. Kaya sa market impact, posibleng magkaroon po ng slowdown sa mga bagong Ethereum-based projects sa short term dahil wala munang grant support na bukas para sa lahat. Para sa long term, ang refined approach ay magbibigay po ng mas solid direction para sa ecosystem. Pwedeng ito ang magpataas ng quality ng mga project na lalabas sa Ethereum network. Gaano naman po kalaki ang naitulong ng grants ng Ethereum Foundation sa ecosystem? Noong taong 2024, ang Ethereum Foundation ay nagbigay po ng halos $3 million sa 105 projects at saka initiatives. Sa unang quarter pa lang ng taong 2025, umabot na po sa $32.6 million ang kanilang ipinamahagi. Dito mapapansin na seryoso ang kanilang support sa mga developers at saka researchers. Ngayon, gusto nilang mag-focus sa mas curated na methodology na maglalabas ng priority areas. Kaya sa market impact, ang mas malinaw na priorities ng Ethereum Foundation ay maaari pong magdala ng mas malalaking innovations sa blockchain ecosystem. Posibleng makapagbigay ito ng mas matatag na demand sa Ethereum network at sa ETH token mismo. Yan, dito naman po tayo sa pangatlong balita. Sabi rito, Avalanche leads blockchain transaction growth amid US government implementation. Yan, bakit po biglang naging aktibo si Avalanche ngayong linggo? Si Avalanche or AVAX ay pumalag bilang pinakamabilis ang paglago sa blockchain activity ngayong linggo. Ayon po sa crypto analytics firm na Nansen, tumaas ang kanyang transactions ng 66% na umabot sa 11.9 million transactions mula sa higit 181,000 active addresses. Kaya sa market impact, ang ganitong laki ng paglago ay nagdadala ng bullish sentiment para kay AVAX. Mas maraming transactions ang nangangahulugan ng mas aktibong network at mas maraming gamit ng kanyang blockchain. Ito po ay pwedeng magtulak pataas sa presyo ni AVAX kung magpapatuloy ang trend. Ano naman po ang dahilan ng pag-angat ng Avalanche activity? Dalawang bagay po ang nagbigay ng lakas kay Avalanche. Una, mayroong adoption mula sa US government ng ilang bahagi ng kanyang technology. Pangalawa, may mga bagong ETF filings na konektado sa kanyang native token na AVAX. Ang kombinasyon ng dalawang balitang ito ay nagdala ng matinding interest mula sa mga investors. Kaya sa market impact, ang government adoption ay napakalaking catalyst dahil nagbibigay po ito ng legitimacy kay Avalanche. Samantala, ang ETF filings ay laging nagbibigay ng hype at dagdag na demand sa token. Kung magtutuloy-tuloy ang momentum na ito, posibleng mas maging matatag ang posisyon ni AVAX bilang isa sa mga nangungunang smart contract platforms. Ayan, bilang panghuli, ngayon ay malinaw na tatlong pangunahing kwento ang nagdala ng kulay sa crypto ngayong araw na ito. Ang El Salvador ay nagpakita ng matalinong risk management sa kanyang Bitcoin holdings. Ang Ethereum Foundation naman ay gumawa ng hakbang para mas maging epektibo ang kanilang ecosystem support. At si Avalanche ay nagpakita ng lakas na kayang makipagsabayan sa malalaking blockchain networks. Kaya para sa akin, ang pinaka-positibong balita ay ang tungkol kay Avalanche dito. Dahil malinaw na lumalakas ang adoption at investor confidence. Pero hindi rin natin dapat maliitin ang ginawa ng El Salvador dahil ito ay nagpapatibay sa narrative na ang Bitcoin ay isang long-term asset na dapat ingatan. Kung pagsasamahin natin, ang tatlong balitang ito ay nagpapakita ng mas malinaw na hinaharap para sa crypto. Hindi man lahat ay short-term bullish,
pero makikita natin na ang ecosystem ay nagiging mas matibay at handa para sa mas malaking adoption. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.